Sumugod sa Malacanang ang isang grupo ng mga demonstrador para iprotesta ang mga demolition at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang pinauso naman ng mga militante na noy-noying na simbolo raw ng kawalan ng aksyon ng Pangulo sa mga problema ng Pilipinas. Kinagat na rin ng international media at iba't ibang websites. Samantala, naglabas ang Malacanang ng mga bagong litrato ni Pangulong Aquino habang nagtatrabaho. May report si John Consulta. Sumugod sa Malacanang ang mga miyembro ng Kalipanan ng Damayang Mahihirap o Kadamay. Itinulak at itinumba ng grupo ang mga harang patungong palasyo. Pero pagdating sa gate ng Menjola, maya-maya pa, niyugyug na ng grupo ang gate para makapasok sana sa gate 7 ng Malacanang. Sabay-sabay rin nilang pinagbabato ng bulok na kamatis ang Peace Arch sa Menjola. Pagpapakita raw ito ng pagkadismaya sa patuloy na pagsipa ng presyo ng langis at sa mga nagaganap na demolisyon. Patikim lang nila ito sa mas malaki nilang rally sa March 23. Hirap na kami talaga at mahaba ng panahon ito na paghihirap ng mga maralita mula pa sa mga nagdaang rehimen. Bago ang pagsugod, nagpikit muna ang may 30 miyembro ng Urban Poor sa Menjola. Idinaan nila sa pick-up lines ang pambabatiko sa Administrasyong Aquino. Pinay! May amnesia ka ba? Nakalimutan mo na kasi ang piniramahan mong kabilan! Pinay! Pinay ka ba? Para di mo kasi naririnig o nagbibigyan ka lang! Pinay, natin ka ba? Huwag mo naman kami dito, May! Pinay! Sana kami lang si Grace Lee! Para maghahanap mo kami ng panahon! Kamakailan, pinauso ng moralista ang isang uri ng protesta na tinawag nilang noy-noying. Simbolo raw ito ng kawalan ng aksyon ng Pangulo sa mga problema ng bansa. Ang palasyo, dinedma lang ang gimmick ng mga militante. Well, obviously, that's how they want to antagonize the administration, but it doesn't, hindi naman nabebenta yun eh. So, I will try to come up with creative ways. Pero pumatok sa iba't ibang website ang noy-noying. Maging sa pahayagang The Wall Street Journal, nagamit ang terminong ito. Sa artikulo ni James Hookway, nabanggit ang pagtingin ng ilan na hindi raw hands-on si Pangulong Aquino sa pagpapatakbo ng bansa. Nasulat pa nga ang napabalitang pakikipag-party di umano ng Pangulo noong kasagsagan ng bagyong Sendong. May impact daw ang katagang noy-noying dahil sa kinalakhan ng kwento ng mga Pilipino tungkol kay Juan Tamad. Bukod dyan, nagka-entry pa sa Wikipedia ang noy-noying. May isang website ding ginawa para rito at hinimok ang publiko magpadala ng mga litrato nila na nagnonoy-noying. Pero paliwanag ng Malacanang, wala araw-araw na hindi nagtatrabaho ang Pangulo. Free speech is enshrined in the Constitution. That is something we will honor. The President will honor that. What is our answer to that? A clear conscience. The conviction that we are doing this country, serving this country, that we are performing our obligation. Dumepensa rin sa Pangulo ang kapuso host na si Grace Lee na dinidate nito. I think we should just laugh it off, no? I think we all know that our president is a workaholic. I think it's very unfair to coin that kind of term for a man who dedicates his life for his country. Paglilinaw naman ng palasyo, hindi raw pampapogi points ang mga inilabas na larawan ng palasyo na nagpapakitang nagtatrabaho ang Pangulo. John Consulta, GMA News.